Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantay nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang lalaking may manas. Kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan, naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik, kaya't hinawakan ni Jesus ang may sakit. Pinagaling ito at saka pinauwi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Kung ang inyong anak o ang inyong baka ang mahulog sa balon, hindi ba't iaahon ninyo ito kaagad kahit araw ng pamamahinga?" Hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay mercy. Sa Ebanghelyo ngayon mula kay San Lucas, ipinakita sa atin ni Jesus ang isang makapangyarihang eksena ng pag-ibig na hindi pinipigilan ng batas, ng takot o ng opinyon ng iba. Isang araw ng pamamahinga, araw ng Sabado, at si Jesus ay inanyayahan sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Pariseo. Ngunit hindi ito imbitasyon ng tunay na pagkakaibigan. Binabantayan siya, pinagmamasdan, sinusubukan kung siya ba ay lalabag sa batas ng araw ng pamamahinga. Sa gitna ng katahimikan at tensyon, naroon ang isang taong namamaga ang katawan. Walang lumalapit sa kanya, walang kumikibo, tahimik ang mga Pariseo, ngunit si Jesus ay hindi na nahimik. Tinanong niya, "Maari bang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi?" Walang sumagot. Kaya hinipo niya ang may sakit, pinagaling ito, at pinayaon. Sa buong tagpo, may isang salita na dumaragundong sa diwa ng Ebanghelyo. Mercy, awa. Ito ang salitang bumalot sa puso ni Jesus. Hindi siya namuhay sa lohika ng batas, kundi sa lohika ng awa. At ito rin ang salitang madalas nawawala sa lipunan ngayon. Sa ating mga simbahan, sa ating pamilya, sa ating sarili. Ang awa ay hindi lamang emosyon. Isa itong desisyon ng puso. Ang awa ay kakayahang makita ang sakit ng iba at hindi lang ito titigan kundi tulungan. Ang awa ay pagtugon. Hindi ito paghuhusga kundi paglapit. Ang awa ay mukha ng Diyos at sa bawat pagkakataong pinipili natin ang awa kaysa galit, awa kaysa puot, awa kaysa pagkukunwari, pinipili natin ang paraan ni Kristo. Nakakalungkot na sa panahon natin mas madaling maging Pariseo kaysa maging katulad ni Jesus. Mas gusto nating sumunod sa letra ng batas kaysa sa diwa ng pag-ibig. Mas gusto nating manghusga kaysa makinig. Mas madali ang magsabi ng mali yan kaysa tanungin ang sarili, ano ang pinagdaraanan niya? Mas gusto nating maging tama kaysa maging maawain. Kaya maraming pusong namamaga, maraming kaluluwang may sakit, maraming taong walang nakakakita sa kanila sapagkat wala tayong panahon para sa awa. Ngunit bakit nga ba hirap ang tao sa awa? Dahil nangangailangan ito ng pagbubukas ng puso. Nangangailangan ito ng pagtanggap na ang batas ay hindi laging sapat upang gumaling ang mundo. Nangangailangan ito ng pagbitaw sa pagkaperpekto at pagyakap sa kabuuan ng isang taong nasasaktan. Kaya mas madaling umiwas, mas madaling manahimik, mas madaling sabihing, araw ng pamamahinga ngayon, huwag muna tayong magulo. Ngunit si Jesus, hindi na nahimik. Sa katahimikan ng mga Pariseo, nagsalita siya. Sa takot ng mga tao, lumapit siya. At sa pamantayan ng relihiyon, pinili niya ang pamantayan ng puso. Hindi niya sinabing walang halaga ang batas, ngunit ipinakita niyang ang tunay na katuparan ng batas ay kapag ang puso ay tumutugon sa awa. Hindi natin pwedeng idahilan ang batas para hindi tumulong. Hindi pwedeng idahilan ang pagod para umiwas. Ang tunay na relihiyon ay hindi lamang dasal kundi pagkilos ng may awa.
Sa kontekstong pastoral at existential, marami tayong kilala na namamaga ang puso, mga taong sugatan ng panghuhusga, ng kahirapan, ng iniwang pangako, ng pagkakait ng pagmamahal, at minsan tayo rin ang may sakit na ito. Tayo rin ang naghihintay ng awa, tayo rin ang gustong tanungin, may puwang pa ba ako sa iyong puso kahit hindi ako perpekto? At ang tanong na Jesus ay patuloy na umuugong. Maaari bang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ang sagot niya ay ang mismong pagkilos ng kanyang mga kamay. Kaya kung tayo ay mga alagad ni Kristo, hindi sapat ang magdasal, hindi sapat ang magsimba. Dapat may bunga ang ating pananampalataya, bunga ng awa. Kung hindi tayo natututong maawa, baka hindi pa rin natin tunay na nakikilala si Kristo. Dahil siya mismo ang nagsabi, maawa kayo, mahabag kayo gaya ng pagkahabag ng Diyos sa inyo. Sa ating araw-araw na pamumuhay, laging may pagkakataong maging maawain. Sa anak mong nagkamali, sa magulang mong hindi nakakaintindi, sa kaibigang matagal nang hindi nagpaparamdam, sa kapwa mong hindi kapanipaniwala ang kilos. Baka hindi nila kailangan ng sermon. Baka isang yakap lang, baka isang pag-unawa, baka isang awa lang. Magtanong tayo sa ating sarili. Sa halip na manghusga o umiwas, kailan tayo huling kumilos na may tunay na awa? Sa araw na ito, sino ang taong tinatawag tayo ng Diyos upang lapitan at pagalingin sa pamamagitan ng awa? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, ikaw ang mukha ng awa ng Ama. Turuan mo kaming maging instrumento ng iyong habag. Linisin mo ang aming puso sa pagiging mapagmataas, mapanghusga at sarado. Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga sugat ng iba at gamitin mo ang aming mga kamay upang yakapin at pagalingin sila. Naway ang aming pananampalataya ay hindi lamang nasa pananalita kundi nasa gawa. Sa araw-araw, piliin nawa namin ang awa kaysa sa takot, ang habag kaysa sa batas, at ang pag-ibig kaysa sa pag-iwas. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.